Kisa muli, magbibigay po ako ng bersikulo. So, magbasa tayo doon sa Romans chapter 1 verse 16. So, sabi doon sa English, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God into salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek." Okay? To the Greek. Sige, so basahin natin yung Tagalog. So, yung Tagalog. Basahin natin yung Tagalog. Okay, basahin natin yung Tagalog. Yung Romans. Romans. Basahin natin para mas maintindihan natin. Na, lapit na. So, Romans chapter 1 verse 16. So, sabi dito sa Tagalog, basahin natin yung 16. "Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudiyo at gayon din sa mga Griego." So, the reason why na nagsishare ako sa FB, kasi isa ako nga katulad ni Apostle Paul. Kung siya hindi nahihiya sa pagbahagi ng salita ng Diyos, ay dapat rin po ako. At hindi lang po si Apostle Paul dapat, at hindi rin po ako. Dapat sa lahat po ito ng mga nananampalataya kay Kristo Jesus. So, let me explain this message. Okay. Pinabasa natin yung isang bersikulo na napakinggan natin. So, nabasa natin doon yung gospel. Okay? So, ang gospel ay para sa pag-intindi. Ang gospel ay magandang balita. So, good news po yung gospel, ang kahulugan. So, ang gospel ay para kanino? Nabanggit doon, una sa mga Hudiyo at pangalawa sa mga Griego. So, ang kaligtasan po, ang gospel po ay para na po sa lahat ng mga nananampalataya. So, nabanggit doon yung una sa mga Hudiyo at pangalawa sa mga Griego. So, mixed society na po. So, kasi kung Hudiyo lang o wala sana Griego, ngunit mixed society na po siya. So, ang nangahulugan lang yan is ang gospel ay para po sa lahat. Okay? Yan po ang mensahe. So, dapat lang na hindi ito ikinakaiyak. Alam nyo ba, bakit nasabi ni Apostle Paul bakit hindi dapat ito kinakaiyak? Kasi, yung mga Hudiyo, Griego, para sa kanila, ang gospel ay parang sa kanila ang gospel ay ano bang doon sa para kanila ay parang sa kanila is bago sa kanila, ganun yun, bago sa kanila yung gospel. Kasi yung kanilang talagang pamantayan is yung mga laws talaga, diba? At yung pamantayan ng mga Hudiyo ay naniniwala sila kapag mayroong mga miracles, wonders. Doon sila naniniwala. So, wala sa kanilang vocabulary yung gospel na yan. At sa mga Griego naman, so ang pamantayan sa kanilang paniniwala ay karunungan. Okay? Yan ang kanilang paniniwala. So, gusto nyo bang basahin ko yung mga pamantayan nila? Kung bakit nasasabi ko nga hindi basta-basta nila
paniniwalaan yung gospel. Okay? Dahil ito ang dahilan. Okay? So, hanapin ko yung versikulo na yan. Okay, sige. So, hanapin ko po. So, ito na. Nahanap na natin yung pamantayan nila. Kung kaya bakit hindi kinakaya ni Apostle Paul yung gospel. Kahit napaka-imposible sa mga Hudyo at sa mga Grego na paniwalaan ang gospel. Dahil ito ang kanilang pamantayan. So basahin natin sa 1 Corinthians. Okay, basahin natin sa 1 Corinthians. So si Apostle Paul din ito nagsulat. Kaya alam niya ang mga ugali ng mga Hudyo at mga Grego. Basahin natin. Dito natin malalaman kung bakit crucial yung paniniwala ng gospel para sa mga Hudyo at para sa mga Grego. Babasahin natin dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Punta tayo doon sa 22, down to John 22. So basahin natin. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. So, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. So, yun po yung nabasa natin. So, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo. So, ang gospel po, ang mensahe po ng gospel ay pagkamatay ni Kristo, okay, nalibing at nabuhay. So, yun po yung mensahe ng gospel. So, naisulat dito na ang pagkamatay ni Kristo sa cross ay kahangalan lang para sa mga taong mga napapahamak. Okay? So, sino itong mga tao nito? So, mababasa natin dito sa tuloy-tuloy ang pagbasa natin sa 19, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. So, ngayon, malalaman natin kung sino yung mga matatalino, ay, yung mga marurunong. So, mababasa natin kung sino na yan, ng mga tao na yan. So, mababasa natin ito dito sa 22. Okay, basa natin 22. So, ang mga Hudyo humihingi ng himala bilang katunayan. Okay? Ito yung pamantayan nila eh. Yung mga Hudyo, para maniwala sa Diyos, maniwala kay Kristo, ay humihingi ng himala bilang katunayan. Okay? Sunod natin mabasahin. So, ang karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. So, di ba? Mayroong silang dinidiman. Kaya napaka-imposibleng paniwalaan yung Ebanghelyo kung ito ang kanilang pamantayan. Kasi ang Ebanghelyo ay hindi po kailangan ay hingian ng himala. Ang Ebanghelyo ay hindi rin hinihingian ng karunungan. Ang tanging lamang po na paraan para maunawaan natin yung gospel ay ang pananampalataya lamang po. So, wala po dito. So, nabasa natin na sa mga tao dito na nakanasabi. Kaya nabanggit doon ni Apostle Paul na hindi niya ikinakaya kahit bastusin pa siya, kahit patayin pa siya doon, diba? Hindi niya ito ikinakaya. At kahit makipag-discussion pa siya doon, diba? Sa mga marurunong, especially sa mga Griego, kasi talaga mga intellectual sila eh. So, kaya nasasabi ko na si Apostle Paul ay talaga boldness siya. Ibig sabihin, matapang siya talaga. Kasi kahit yung mga Dio Griego, hindi siya natatakot. So, di ba? So, yun.
So yun na yun ang pamantayan ng Griego at mga Hudiyo. So yun ang kanilang demand. So yun. So salamat na naintindihan nyo yung demand ng mga ang dalawang ito. Yung Hudiyo at Griego. Okay? So balik tayo doon sa binasa natin. So for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God into salvation to everyone that believe, to the Jew first and also to the Greek. So memorize ko po yung verse na yan. Pero sa Tagalog hindi ko po memorize. So naintindihan na natin kaya bakit na-mention dito yung Jew first at also to the Greek. Okay, sige. So punta tayo doon kung bakit hindi ikinakaya ni Apostle Paul ang Ebanghelyo. Okay? Ito ang dahilan. Sapagkat siyang kapangyarihan. Okay? Yan ang sagot. For it is the power of God into salvation. So yun talaga ang pinakaunang dahilan bakit hindi kinakaya ni Apostle Paul ang Ebanghelyo. Dahil sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Yan ang dahilan. So marahing ipinahayag ni Pablo na hindi siya nahihiya sa Ebanghelyo dahil taglay nito ang mismong kapangyarihan ng Diyos para magligtas. So, yan po. So, hinahayag ng Ebanghelyo ang katuwiran ng Diyos at inahayaan. Yon, sorry, hindi nabubulol ako eh. So, may katuwiran ang Diyos. At sa katuwiran na yan ay kanyang inaanyayahan. Okay? Inaanyayahan tayong mamuhay hindi sa sariling pagsisikap kundi sa pananampalataya. So kanina yung basihan o pamantayan ng Griego is sa kanilang mausisang pag-aaral, sa kanilang karunungan ay matatagumpayan nila, ay matatanggap nila ang kaligtasan. Pero hindi po sa pagsisikap, hindi po sa pag-aaral ng mga batas na tayo ay maliligtas. Okay? Hindi po tayo maliligtas sa batas. Oh? We are not under the law, but we are under the grace of God. Okay? So ngayon, balikan natin na ipinapahayag ang Ebanghelyo na tayo ay iniaanyahan. Nabula ako. Na tayo ay ini-invite ba? Na tayo ay inaanyayahan. Okay? Tayo ini-invite ang Ebanghelyo na to. No? Ini-invite tayo dahil ito yung kapangyarihan. Okay? Kapangyarihan ng Diyos para ang mga tao ay maligtas. So, ayun po yung dahilan. So, ang Ebanghelyo ay inihahayag at ito'y pinapalaganap para maanyayahan. Okay? Para maanyayahan, para ma-invite tayong mamuhay hindi sa sariling pagsisikap o hindi sa sarili nating kaparaanan, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Okay?
So ang Ebanghelyo ay pananampalataya lamang po para tayo maligtas. So hindi po sa sarili nating pagsisikap. Okay? So namatay si Kristo sa cross, nalibing, okay? At nabuhay na muli, ay hindi po yan ating pagsisikap. Hindi po yan natin trabaho. Trabaho po yan ng Diyos na tayo ay maligtas. Okay? So yun po. So yun po yung paghimay-himay po ni Apostol Paul. Yun po ang kaniyang puso kung bakit po ito niya inihahayag. Dahil mula sa unang sandali, so hinahayag ni Apostol Paul na sa kanyang unang sandaling buhay ay magawa niya ito. At hindi lang magawa niya ito, magawa din dapat ito ng mga nananampalataya. So dahil yung buhay natin ay may hangganan, so kailangan natin palagahan. So ngayon maniwala tayo hanggang sa ating huling hininga. Hanggang sa ating huling hininga. Ibig sabihin, habang may buhay pa tayo, may pag-asa pa tayo, maligtas. Dahil pag mamatay na tayo, okay, saka na tayo makakapagsabi nga kaya dapat na ako maligtas o gusto na sa langit. So wala na po yung pag-asa. Ang pag-asa po ay habang buhay pa tayo. Kasi sabi ng Hebreo na it is appointed into men once to die, and after this the judgment. So paano pa tayo magkakaroon ng pag-asa? Pagkamatay natin is hukom na agad. So nasaan pa yan yung pag-asa na yan ay hukom na kung pupunta ka sa langit o pupunta ka sa impyerno. So wala na pong pag-asa na yan. So ang may pag-asa lang po para tayo maligtas ay ngayon sa huli nating hininga. Okay? Ngayon ang pag-asa natin hanggang sa uli nating hininga. Okay? Kaya ikaw ay nakakarinig nito, ay kailangan mo manampalataya, magsisi sa iyong kasalanan, tanggapin si Kristo, okay, bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Okay? So ang Ebanghelyo ay hindi lang po ito magandang payo, kundi para po ito talaga sa ikaliligtas. Okay? So may mga reason naman yung Ebanghelyo. Una, yung reason ng Ebanghelyo. Yung una, ito ay mabuting balita. Yung reason yung Ebanghelyo. Ito ay mabuting balita. Kaya sa lahat ng mga balita na narinig natin sa FB, sa YouTube, sa news, ay wala na pong makakahigit nito na magandang balita. Dahil ang tinutukoy nito ay ang ating kaligtasan. Okay? At ikalawa, ang Ebanghelyo ay nakakapagbago ng ating puso. Yan po ang dalawang reason ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay nakakapagpabago ng ating puso. Okay? Ang Diyos ay gusto niya ay mabago tayo. At ikatlo na rason
So hindi lang magandang balita at hindi lang na pagbabago ng ating puso. Pangatlo ay binabalik tayo sa pag-asa. Okay? Binabalik tayo sa pag-asa. Bakit mo nasabi na binabalik tayo sa pag-asa? Ha? Kasi nga lahat tayo makasalanan. Lahat tayo papunta sana sa impyerno. Ngunit salamat sa Ebanghelyo dahil binalik tayo doon sa pag-asa. Okay? Nagkaroon tayo ng pag-asa nga ang ating kasalanan ay mapapatawad at tayo ay hindi mapupunta sa impyerno kundi mapupunta sa langit. So, ang Ebanghelyo ay nagbibigay ng pag-asa. Okay, yan po yung rason ng Ebanghelyo. At ang pangapat, ito ang pinaka-importante. Ang pangapat. Okay? So, ang pangapat, nagbibigay. Ito pangapat. Ang pangapat ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, yun po yung mga rason ng Ebanghelyo. Bakit na Apostol Paul ay hindi ito ikinahihiya? Dahil ang pinakamalaga nito ay ang Ebanghelyo ang nagbibigay ng nasabi ko na kanina. So no need to mention. Pero kung gusto nyo sabihin ko pa, sige, sasabihin ko pa. Ang Ebanghelyo ay nagbibigay ng walang hanggang buhay. Okay? Para kanino? Sa mga naniniwala kay Jesucristo. Yun lang po yung mga rason. Bakit hindi ikinahihiya ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo? Okay? So, salamat kung ikaw ay nakatanggap ng Ebanghelyo. So, sa mga tumanggap ng Ebanghelyo, ay huwag mo po itong itago. Kagaya ko, natanggap ko po ang Ebanghelyo, kaya hindi ko po ito itinatago. Akin po ito, inihayag, ipinapakita ang Ebanghelyo. Okay? Huwag mong itago ang ilaw na tinanggap mo. Tinanggap mo ang ilaw. Yung ilaw na yan ay Jesucristo. I am the light of the world, sabi ni Jesucristo. Okay? As we walk in the light, sabi ng 1 John 1:7, as we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. So yung po, natanggap natin yung liwanag. Natanggap natin ang Ebanghelyo. Okay? Ito po yung conclusion ko. So, ito po yung last message ko. At ito ay sasabihin ko at paalala sa lahat sa inyo. So, natanggap na niyo yung Ebanghelyo. Inahayag na niyo ang Ebanghelyo. Ito na lang ang ating gagawin. Magtiwala sa kapangyarihan nito. So, nabasa natin kanina na it is the power of God into salvation. Ang Ebanghelyo ay siyang kapangyarihan. Kaya dapat tayo maniwala, magtiwala na ito lang ang kapangyarihan. Okay? Wala po tayong kakayahan. Hindi po natin power yan. Hindi po natin kapangyarihan yan, kundi ang Ebanghelyo lang ang may kapangyarihan para maligtas. Okay? Sa magitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Okay? So magtiwala sa kapangyarihan nito. At ikalawa, last na to, hindi lang magtiwala sa kapangyarihan nito ang Ebanghelyo, kundi magtiwala din na buhay
ang katotohanan ng Diyos. So yun po, buhay po ang salita ng Diyos, buhay po ang katotohanan ng Diyos. Salamat.